Hinimok ng Department of Agriculture ang pagtangkilik ng mga agricultural product na sariling atin. Katulad na lamang ng award-winning natin na Dinorado at ilang pang mga uri ng isda sa harap na rin ng kakulangan ng supply nito sa pandaigdigang merkado. Si Denise Osorio sa sentro ng balita. May panibagong hamon ang Department of Agriculture sa mga Filipino rice breeders ang maabot ang gintong medalya sa susunod na kompetisyon ng World's Best Rice. Kasunod ito ng makasaysayang pagpaparangal ng naturang awards body sa Pilipinas ng silver medal kung saan tinalo ng ating lokal na pambato na Dinorado Rice ang 28 rice entries ng ibang bansa sa kabila ng hagupit ng Bagyong Uwan. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., pantapat na ito sa mga sikat na imported varieties mula Vietnam dahil sa lasa, lambot at kakaibang bango nito. Dagdag pa ng kalihim, kung sa kalidad pa lang ang pagbabasehan, dapat sariling produksyon ang suportahan, lalo na ang mga magsasaka at institusyon nito. Pinaka-importante dito is makapture nitong type of rice na to, yung taste of the consumers para mag-shift na ulit to this type. But it's okay naman na mas mahal ito ng konti kasi kung mas mahal ito ng konti, dapat marami yung kitain ng ating mga farmers. Mas masarap naman talaga. Sa loob ng 4 na dekada, nakapaglabas na ng 121 rice varieties ang R&D Institute ng Philippine Rice Research Institute o PhilRice ng DA. At ngayong ika-40 taong anibersaryo nito, tagumpay ang kanilang Dinorado na sa pamamagitan ng pananaliksik at resulta ng traditional breeding, mas mapapabilis na rin ang ani ng naturang rice breed para sa mga magsasaka. Umi-insist siya dahil sa mga modern biotechnology na methods, mga hanggang 6 years pwede. At ngayon meron yung speed breeding na para makuha mo na yung pinakamagandang mapipili mo ay sa isang taon pwede yung henerasyon niya ay mapabilis hanggang 4. More than half the time. So, does it mean we really should invest in research? Opo, yun po talaga. Ayon naman kay PhilRice Executive Director John De Leon, pareho ang breeding objectives ng kanilang institute, ang high yield, good eating quality at tibay laban sa peste at sakit ng palay. Git rin ni De Leon, ang tunay na sukatan ng pag-asenso sa pananaliksik ay kapag napakinabangan na ng consumer at magsasaka ang bunga ng kanilang pananaliksik. Sa ngayon, 3% pa lang ng Mabango 3 seeds ang naipapamigay sa ilalim ng government procurement at distribution. Target itong paramihin ng DA katuwang ang rice seed nurseries upang sa ika-4 na plantang season o huling bahagi ng 2026, maaari na itong maging majority supply sa mga lokal na pamilihan. Tinatayang 3 hanggang 8 tonelada kada ektarya ang ani, mas mataas kung irrigated, na maaaring makatulong sa unti-unting pagbaba ng retail price, habang sinisiguro na nananatiling may premium value ang produkto para mas malaki rin ang kita ng farmers. Samantala, inanunsyo ni Chu Laurel na magpapatatag rin ng maximum suggested retail price o MSRP para sa mga carrots sa darating na Biyernes, matapos ang itinakdang MSRP para sa sibuyas. Dagdag pa ng DA, hindi rin maiiwasan ang pagtaas ng presyo ng galunggong ngayong patapos na ang taon dahil sa kakulangan nito sa supply kahit sa pandaigdigang merkado. Ayon sa galunggong, konti lang daw pumapasok na galunggong ngayon kasi walang mabili sa sources. So talagang ang galunggong will remain high. Pero meron naman, marami daw pumapasok is yung mackerel, yung tulingan eh. So that is expected, the prices of mackerel is expected to go down dahil papasok na yung mga importation. Out of the allocation natin na 55,000 tons, only 30% na pumapasok pa lang at this time due to siguro supply issues kasi diba yung may bagyong dumaan dito, tapos yung bagyong dumaan din ng China sa source, tapos ngayon pa lang papasok eh. So we expect the fish prices to on mackerel to go down. Ani ni Chu Laurel, tangkilikin natin ang sariling atin tulad ng bangus at tulingan. Denise Osorio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.